So hintayin natin mawala yung nawala. Yan, yung airbag na yan. 1, 2, 3, 4, mga 5 seconds, 5 to 6 seconds. Okay, then start natin. Yun, no? Tunog macho talaga. Okay. Pinitin lang natin ng kahit na mga 1 minute para mag-circulate lang yung ano, yung oil. Tapos gamitin na natin. So ito yung Hilux natin, 2009 manual transmission 4x2. Kasi yan, hindi niya na-stock yung rims na yan. Alam ko galing sa 2018 yan. Okay, yan lang naman, testing natin. Good morning Paps, ganda ng araw ngayong araw na to. So ito, testingin natin yung bagong luma nating Hilux. Reviewin natin kung kamusta ba ride, kamusta ang hatak, ano bang meron to. Okay, cold start sa umaga, tignan natin kung madaling umi-start. Nantayin natin mawala yung airbag at nawala na nga, start. Yun, oh, ang daling umi-start. Okay, so habang pinaiinit natin to, ano bang meron to, 2009 ito na ano, na Toyota Hilux 4x2 manual. So meron siyang naka power windows na siya, yan, power locks, power mirror, tapos yung dimmer niyan dito, dimmer ng yung sa gauge niya. O yan. Tapos sa loob ano bang makikita dito? Ayan, stock na radio. Tapos analog pa yung kanya, yung climate control niya. Hindi katulad sa Fortuner na tulad nito, same model. Ano na siya, digital, yun ang pinagkaiba nila kasi mas luxurious yun eh. Tapos meron siyang ano, steering wheel control para dun sa ano, sa radio. Yan. Volume up and down. Yan, info ganon. Tapos dito naman sa gauge cluster niya, yan lang, basic lang din, RPM, speedo, fuel gauge, temp gauge. Ang kulit ng aso natin, may mga flight. Yan. Okay. Lalagyanan ng RFID. Tapos to, ilaw, dome light, so wala na rin. Yan. Tsaka yung ano, vanity mirror, meron dyan. Tapos dito, dual SRS airbag siya. Kulit. Yan. Pinatay ko na, ingay ng aso, ingay pa ng makina. Yan, dual SRS airbag siya, meron sa driver, meron din sa passenger. Yun. Yung 05 na lumabas na ganito, pero 4x4 yun eh, hindi ko alam sa 4x2. Wala siyang airbag yan, kumbaga console lang yan. So pag pinindot mo lalabas, additional compartment. Dito isa lang yung compartment niya. Yan. Yan lang. Tapos meron kang cup holder dyan na maliit lang ang sukat, hindi kakasya. Tapos sa Fortuner kasi, yung passenger side, walang, may ganito pero hindi mo nabubuksan. Hindi ko alam kung pwedeng tanggalin din eh, palitan ng ganyan kasi may nabibili ng ganito, nakita ko eh. Tapos dito rin, ayan. Pero may cup holder ka rin sa driver side. Tapos dito, wala ka ng cup holder pero meron kang malaking ano dyan, console. Yun lang. Tapos dalawang ano, 12 volt adapter, saksakan dyan. Meron dito, meron dito. So yun lang, tsaka lagyan na ng barya. Okay, sa likod tayo. Likod naman ito. Yan na meron tayo. So syempre, cup holder uli dyan. Cup holder din doon. Tapos ito, titigas pa ng upuan eh, oh, Paps, oh. Yan, may cup holder ka rin pala rito, yun, oh. Cup holder dyan. Tapos may lagyanan ka ng kung ano-ano dyan. Yan lang naman. Tapos ang sukat ko, humigit kumulang eh, 5'7" ako eh. So pag umupo ako dito, yan pa ako, yan pa siya. Tignan nyo, maluwag-luwag pa. Kasi syempre hindi naman lahat ng Pilipino 6-footer eh, so sakto lang, maluwag na rin, oh. Komportable rin yung pasahero sa likod. Tapos meron ka rin namang headrest dyan. Yan, oh, gwapo rin, no? Tapos ano pa bang meron dito? Wala na. Yun lang ang kanito napapansin ko. Siyempre Fortuner Hilux, walang duda,
talaga namang hindi natin may kaila. Yung ride dito medyo matalbog, medyo matagtag. Ganon. So in order to yung suspension gumanda, palit tayong suspension. Yun lang. Pero sa power, sa tipid, sa durability, panalo tayo dyan. So pa-comment down below kung tama ba ako doon sa mga naka D4D dyan, 1KD, 2KD, na kung gaano katibay ang makina ng mga ganito. Yon. Pero sa mga tagtag, sigurado yon, walang duda, matagtag. Tayo sa other side. Yan. Yun lang naman, napaka basic. Pero linis pa ng interior niya. Yan siya. Okay, sa makina tayo. Ito, pagdating sa makina niya, D4D, 2KD, 2.5 turbo diesel. Ayan siya. Very basic lang. Tapos naka-turbo siya. Ito yung turbo niya. Maliit lang turbo niya. Ayan. Wala namang nabago, stock pa rin. Tahimik. Ganon. Okay, test drive natin. So yun, Paps, drive na natin itong ating Hilux para matesting ang hatak. So as usual, manual, 4x2, D4D, makunat ang makina, malakas. So ito talaga yung mga legend ng mga Toyota. Talagang trusted. At yun in fairness, hindi matigas ang tagtag niya, malambot. Bili ko pala si kuya. Malambot siya. Tapos hindi katulad ng Fortuner namin na isa, matagtag din, pero matigas ang tagtag nun eh. Ito malambot eh. Malambot ang bagsak niya eh. Although bouncy pa rin, pero yun nga, nakita ko malambot ang bagsak niya. So baka kailangan ko ng palitan ng shocks ng Fortuner. But anyway, nandito tayo sa Hilux. Magandang gamitin, ang sarap gamitin, ang lamig pa ng aircon. Tapos sa seating height, seating position, ang taas mo, lalo pag nag-lift ka pa kahit 2 inch lang, pwede, pasok na pasok. Okay. Okay naman. Malakas sumatak. Saktong gamitin. Meron tayong aakyatin dito mamaya na na matarik. So titignan natin kung kakayanin niya, kung anong gear siya aakyat. Ayun, naka second gear tayo. Tignan natin kung second gear ba siya o magpa first gear siya. Yan, matarik na yan, Paps. By the way, naka body cam tayo, Paps ha. Baka sabihin ng iba ayan, baka sabihin ng iba nagsi-cellphone tayo. Anyway, ayan na, matarik na yan. Naka first gear tayo, tignan natin kung aakyat. O si ating, ayun, talagang umaakyat. Tapos may second gear pa. Ayan, may mas matarik pa rito. Talagang nakatayo na, Paps. Titignan natin dyan ulit kung kakayanin, kung anong gear uli siya. So far naka second gear tayo. Ayan, papasok tayo ng third gear. Si kuya sa gitna, mukhang maglilipat bahay. Pinalayas natin ni Commander Ayun dumaan tayo sa humps na yun. Saktong sakto lang ang niya, tagtag niya, ang galing. Okay. Talagang napapaibig ako sa Hilux So swerte yung makakabili nito. Kasi siyempre hihimasin na natin ang todo. Pag binili niya, wala na siyang gagawin, gagamitin niya na lang. Mabango na, malakas ang aircon, mga ganun ba. Hindi na tayo maakyat sa matarik hindi na pala, sa iba pala tayo dumaan. But anyway, yung matarik na yun, kayang kaya. Okay, so malapit na tayo dun. So ito na nga, Paps. Siyempre, depende na lang. Ito, wala namang kalampag. Magandang ride. Although matalbog, pero masasabi kong mararamdaman mong siya, parang sturdy or matatag. Yan. So, liko muna tayo. Okay. Ganda naman. Sarap gamitin. Especially, tignan mo, Paps 9.5 city driving. Akyat pa naog pa itong mga kalsada rito sa aming lugar, papi. 9.5
And tignan mo yung kalsada na yan, paakyat yan eh. Tapos to pababa. So mostly umaakyat bumababa kami dito. Tulad ng kalsada rito sa amin, pababa naman to ngayon. Yun. Okay na okay. O syempre kung sanay kang mag-drive na maiksi, medyo mahirapan ka rito kasi ng haba. Ayun, tingnan mo yung kuwitan niya. Yan. Pero sanayan lang. So yun ang masasabi ko dito sa ating 2009 Toyota Hilux. Napakatipid, napaka reliable, durability. In terms of durability, panalong panalo. 100% tayo dyan, Pops. So syempre depende na lang sa preference ninyo kung anong brand ng sasakyan ang gusto ninyo. Pero para sa akin, all goods to. Okay sa akin para. Okay. So yan na, Pops, yung ating Hilux. Bale, kung ang hanap ninyo pang brusco, ito yun. Pero kung hanap ninyo medyo comfort, ganon, dipindot lahat, more on electronics na na maganda-ganda, yung ibang brand yun, nandun yun. Pero kung gusto nyo durability, brusco ang dating, ito yun. Ayun, okay. Ayun, okay. So ginarahe na muna natin. Sobrang traffic eh. Daming bisita. So yun, sabi ko nga, kung gusto ninyo ng bruscong pickup, Hilux talaga. Pero, yun nga kasi kung bakit brusco, yan, napaka basic lang naman niya. Tapos wala siyang masyadong amenities, mga electronics, ganon. Pero kung gusto naman ninyo ng comfort, talagang andun lahat, mga electronics, mga kung ano-anong mga special amenities. May ibang brand na pick up na para sa inyo. Maganda rin ang ride ng mga yon. So yun nga, sabi ko ito para sa talaga to, pang negosyo, ganyan no. Maluwag, tapos matibay, yon para to. So yun ang short review natin dito sa ating 2009 Toyota Hilux 4x2 manual transmission 2.5 turbo diesel D4D. Ayun. So kung nagustuhan nyo itong ating video ulit mga paps, dating way, like, comment, share, and subscribe, and Papi Power.